Isang magandang umaga mga kababayan. Sa atin po mga kababayan, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, isang magandang umaga po sa inyo lahat. At sa ating mga kapwa Pilipino naman na nasa abroad, all over the world, magandang hapon, gabi, wherever you may be. Tayo po'y nagbabalik para po talakayin at pag-usapan ang tungkol po sa impeachment. Ito po yung pinakamatunog na issue ngayon sa Pilipinas. Ang impeachment ng Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, very interesting. Simplihan lang po natin ang ating pag-uusapan. Bakit itong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, dati-rati ang kanyang pinagsisigawan o pinapahayag na okay lang na magkaroon ng impeachment at handa siyang magpasailalim. Pero pagkalipas ng mga araw, bigla pong kumambyo ang kampo ni Sara Duterte. Isang malaking tanong ito kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon nilalabanan na po nila ang impeachment. Gusto po nilang harangan ang impeachment sa Senado. Sila po'y humihingi ng saklolo sa tulong ng Supreme Court, mga kababayan, na harangan to restrain ito pong pagkaka-impeach o trial ng Vice President. Ano kaya ang dahilan? Bakit naman gusto nilang harangan? Dati-rati, okay lang sa kanila. Siya mismo nagsasabing okay lang. Bakit ngayon anyari? Now, tulong-tulong sila na gusto nilang ipatigil ang impeachment sa Senado. Una, si Atorio Torion, na kilalang tao ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pinangunahan ni Attorney Torion. Gusto po nilang ipatigil, harangan ang impeachment sa Senado. Lumapit po sila, grupo nila Torion, sa Supreme Court. Pagkatapos po ni Attorney Torion, biglang pong lumitaw itong si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. At siya naman ang gustong mangharang, lumapit sa Supreme Court at gusto pong in-nullify ng Supreme Court ang impeachment sa Senado. Tayo po'y nagtaka dun. Dati, Torion lang. Grupo ni Torion. Biglang sumulpot si VP Sara Duterte. At siya na mismo, yung pong tao nagsasabi noon na okay lang na magkaroon ng impeachment para malaman ng taong bayan ang katotohanan, etc., etc. Ito po yung kanyang pahayag noon. All of a sudden, lumabas itong si VP Sara Duterte. Pumunta sa Supreme Court at gusto ring ipatigil, gusto ring harangan ang impeachment sa Senado. Anyari, VP Sara Duterte. Anyari. And then, pagkatapos ng ilang araw, andyan naman ang dating Pangulong Digong. Our former president joined the legal team of Sara Duterte, sila Torion, para po harangan ang impeachment sa Senado. Sumama na rin si Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, sa grupo nila Torion para po harangan ang impeachment. Ano nang nangyayari? Anong nangyayari? Bakit bigla na lang
Nagsama-sama ang grupo at ngayon gusto na po nilang ipatigil ang impeachment. Nag-iba na po ang laro nila. Noon, okay lang. Kaya mga kababayan, may nararamdaman po tayo, may haka-haka po tayo na maaring feel po nila na tagilid sila sa impeachment. Kaya po nila ito ginagawa. Yan po ang ating nararamdaman. Or, baka naman may itinatago na ayaw maipakita sa publiko, sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Kaya po sila pumapalag sa impeachment, mga kababayan. Yun po ang isa sa mga anggulo na naiisip natin dito kung bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment. Dapat sana, kung wala silang kinatatakutan dito, dapat hayaan lang nila na gumulong ang impeachment, matuloy ang trial sa Senado kung wala silang kasalanan. Hayaan lang sana nila yan. Pero, kung merong isang bagay na tinatago ang grupo ng mga Duterte, abay, yan po ang dahilan maaari kung bakit ayaw po nilang ituloy ang impeachment. Dahil pag natuloy ang impeachment, wala po silang palag, hindi po sila makakapalag. Iimbestigahan ang kanilang bank accounts kung bubuksan ang kanilang bank records. Wala po silang magagawa dyan. Kahit na po andyan ang bank secrecy law, hindi po yan mapipigilan. Kailangan buksan ang bank records ng mga Duterte. Malamang mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit ayaw po nilang ituloy ang impeachment. At gusto nilang harangan ang impeachment sa Senado sapagkat wala po silang magagawa. Hindi po nila mapipigilan tuloy at tuloy ang pagbubukas sa kanilang bank accounts. At dito na maibubunyag sa taong bayan kung saan po galing, kailan pumasok ito pong mga pondo, mga pera, at malalaman po natin kung saan po nanggaling ang mga perang ito. Marami pong nagsasabi na maaring yan na nga yung sinasabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes, mga kababayan, na dirty drug money. Yan po. Sabi din po ng iba, maaring yan na nga yung mga galing sa lords ng Pogo. Dirty money rin from Pogo. Yun po yung sinasabi ng iba. At meron din pong mga haka-haka na sinasabing baka yan na yung pera ng bayan. Andyan na yung mga confidential funds, ipinasok dyan. Yan po ang mga alingas-ngas na naririnig po natin. You know, mga kababayan, ang mga bagay po na ito ay posible. Kaya ayaw po nilang mapabuksan or mabuksan ang kanilang mga accounts dahil malalaman ni Juan de la Cruz ang malaking sikreto ng pamilyang Duterte. Iyan po ang nakikita natin dito. Noon si Torion lang. Abay, biglang pumasok si BP Sara Duterte. I thought hanggang dun na lang. Aba, andyan din si Pangulong Digong. Gustong sumausaw at sumali sa legal team ni Sara Duterte para po isulong ang kanilang pinaglalaban sa Supreme Court na ipatigil ang sinasabi nilang defective articles of impeachment. Bigla pong sumausaw si Pangulong Digong. Ibig sabihin, this is something serious, mga kababayan. Tagilid na po siguro sila. Pag magkakaroon po ng trial, magkakaalaman dito, mga kababayan. Magkakaalaman.
Kaya napakalaking issue po ito mga kababayan. Tutukan po natin ito. Ito po yung sinasabi ni Sen. Trillanes na hindi ko tatantanan si Digong. Mga kababayan, yan po ang sabi niya. Tungkol po sa issue na ito dahil matagal nang umiiwas si Pangulong Digong dito. Ang pagkaka-open ng kanyang bank accounts. Maaring ang meron silang tinatago, maaari. Mga kababayan, ito po ay haka-haka. Opinion po natin. At hindi po nating sinasabing, this is the fact. Kaya tutukan po natin. Talagang I'm being puzzled. Bakit nagsama-sama na ang grupo nila Torion, BP Sara, ganun na rin ang kanyang ama. Talagang nagkaisa na. Nagkaisa na ang mag-ama kasama ang mga abogado ni Kibuloy na si Torion, Delgra at iba pa. Hindi kaya merong malaking bagay na itinatago at ayaw malaman ng taong bayan, hindi kaya? Mga kababayan, ang aking pong opinyon na kung malalagay po sa alanganin ang grupo ng mga Duterte, I think baka po resignation ang kanilang pipiliin. Pero nasa mga eksperto na naman sa batas yan kung anong posibleng mangyari. Hindi po tayo abogado, kaya I'm not sure kung ano po yung mga possibilities. Kung magre-resign siya, kung itutuloy pa rin ba ang impeachment sa Senado. We don't know. I don't know. Hindi ko po alam. Because I'm not a lawyer, as I said. Malaking issue po ito sa ating bayan. Dapat po nating malaman dahil pera ito ng mga Pilipino. Pinaghirapan po nating mga taxpayers, kaya dapat po nating malaman kung saan po napunta ang pera ng bayan. Tutukan po natin ito mga kababayan. Ayaw makialam sa mga nangyayari sa bayan sapagkat tayo'y mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa. Isang magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat.